nagsimulang mahubog yung kung ano yung magiging ugali ng mga anak. At siyempre, habang lumalaki rin yung bata, nag-iiba na rin ang environment niya, maaring yung pagkahubog niya doon sa loob ng pamilya ay may impluwensyahan nung nasa labas habang siya ay lumalaki. Ngayon po, ang dito po ang sabi dito, no? Ang Diyos yung nagbigay ng mandato sa pamilya, no? Na bago pa sila magkasala ay meron na siyang mandato sa pamilya, meron na siyang design para sa pamilya bago pa sila magkasala. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 28, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid sa ibabaw at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, wala pa silang kasalanan pero inutusan na sila ng Diyos na magpakarami. So, diyan nabuo yung pamilya, no? Nung inutusan sila ng Diyos na magpakarami at supilin ninyo ang lupa. Sa Exodus chapter 34 verse 7, okay, balikan po muna natin yung sinasabi rin sa ano, no? Ang Diyos ay nagdi-deal sa bawat individual at sa bawat pamilya patungkol doon sa blessing at judgment. So yung dealing ng Diyos ay hindi lamang sa bawat pamilya kundi sa bawat individual din. Siguro sa loob na rin ng pamilya, no? Sabi rito sa Exodus chapter 34 verse 7, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So ang Diyos ay yung sumpa niya ay pag nagsimula yan doon sa isa, umaabot hanggang doon sa ikaapat na saling lahi. Doon nga sa Exodus chapter 20, doon sa utos niyan, di ba? Lahat ng mga napupuot sa kanya ay umaabot ang kanyang sumpa mula doon sa una hanggang sa ikaapat na saling lahi. Ganun pala magalit talaga ang Diyos, ano? Kung ikaw ay isang ama ng tahanan at hindi ka mananampalataya, mula doon sa anak mo at doon sa magiging anak pa niya hanggang sa magiging anak doon sa ikaapat na salinlahi, may judgment ang Diyos doon. At siyempre pagka nanampalataya yung kasunod mo o yung susunod mo pang henerasyon, nanampalataya yon, ang kabaliktaran naman nun ay yung blessing ng Diyos ay umaabot naman mula sa Kanya hanggang sa ikaapat na saling lahi. So, ang dealing ng Diyos sa pamilya ay sa bawat individual doon sa pamilya at sa mga susunod pang lahi niya. The gospel bears on the household in salvation and hostility. Okay, pagka yung ang gospel ng Diyos ay na-apply doon sa pamilya, ang pag pinag-usapan ng salvation sa kayong hostility, merong sa pamilya, merong tinatawag na nagkakaroon ng tinatawag na division, no?
pagka ang isang mananampalataya, ang isang tao ay, sa isang pamilya ay mananampalataya at yung iba naman ay hindi, no? Nagkakaroon sila ng disagreement patungkol na sa pananampalataya. Kaya nga yung isang tao pagka siya ay nagkarelasyon, no? Nagkarelasyon siya. Pagka ang tatay sa pamilya ay isang mananampalataya, lalo na siya ay reform, dapat ay itinuturo niya sa anak niya yung pagkakaroon ng relasyon sa iba ay yung katulad din niya yung pananampalataya, para hindi magkaroon ng di pagkakasundo sa bahay. Tingnan po natin doon sa Acts chapter 16 verse 31 kung ano yung sinasabi doon. Dito sa 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. So ito po yung sinabi ni Pablo doon sa yung jailer, di ba? Na natakot dahil nakawala sila doon sa kulungan. At nagtanong nga, ano ang gagawin namin para maligtas? Pero ang kaligtasan tinutukoy dito ay yung kaligtasan sa kamatayan, kasi parurusahan sila dahil nagbabantay sila ron at nakawala yung kanilang bilanggo. Ang sagot ni Pablo, si Silas din yata yung kasama niya rito, no? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pero siguro ang ibig sabihin ni Pablo ito ay manampalataya ka talaga sa Panginoong Hesus at maliligtas ka spiritually at ang iyong sambahayan. Kaya yung gospel ay umaabot sa talaga kailangang umabot sa pamilya. Kung ito ay ipinangangaral, unang-una dapat ito ay sa pamilya. Magsisimula muna sa pamilya. Kasi sabi ron doon sa Acts chapter 1, nung sinabi ng Panginoong sila ay humayo, unahin muna yung Jerusalem, hindi ba? At yung Jerusalem nila, yung kanilang family, kung ano yung malapit sa kanila. At doon din sa pamilya, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Yung binabanggit na hostility doon sa Matthew chapter 10 verse 34, no? Sabi rito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. So sa loob ng pamilya, dahil hindi sila pare-pareho ng pananampalataya, ay nagkakaroon ng pagkakahati-hati, pagkakabahagi. Hindi dahil si Jesus Christ ang gumawa nun, kundi siya ang dahilan. Di ba? Siya ang magiging dahilan ng kanilang pagkakabahagi. Meron nga akong ninong na pastor, no? Yung kanyang isang anak ay naging Muslim. Kaya, although hindi naman sila nag-aaway, siyempre, pero ando doon yung spiritual conflict doon sa bahay nila. Kasi nga, talagang magkalaban yung kanilang pananampalataya. So, kailangan talaga sa isang pamilya ay merong pagkakaisa ng pananampalataya. Mahirap sa isang pamilya yung hindi kayo nagkakaroon ng iisang pag-iisip pag pinag-usapan yung, kaya kung minsan hindi nyo pinag-uusapan yung bagay na yun dahil ayaw nyong magkaroon kayo ng pagtatalo, di ba? Lalo na kung kumakain kayo doon sa sama-sama kayong kumakain. Napakahirap talagang banggitin, no? Pero kung ikaw ay isang ama ng pamilya, dapat ay nakikita talaga sa iyo yung
pagiging pinuno o pagiging padre di pamilya, no? Ano po yung point, no? Sabi rito, holy living has peculiar challenges in the home. There are struggles and sins in relations. Talagang yung mga struggles nandoon sa loob ng pamilya. Iba-iba kasi yung ugali ng bawat isa sa pamilya. Kung ang isang magulang ay kung isang tatay medyo hindi siya ganun karunong, di ba? Hindi siya ganun karunong pagdating sa Biblia, hindi rin niya maibibigay sa kanyang pamilya yung mga nararapat na bagay patungkol sa Panginoon. Ganon din yung ina. Pero kung minsan yung mga anak, pag sila yung marunong, sila naman yung nakakapag-share sa bawat bahagi doon sa kanilang mga magulang. Pero kung minsan, pagka yung isang sa pamilya, yung isang ama ng tahanan ay maganda naman yung pamamalakad niya sa pamilya, maganda yung kanyang pagdidisiplina. Nagiging tawag dito, yung impluwensya niya ay nagiging maganda sa loob ng pamilya. Meron na ako nakitang pastor sa pamilya, pastor. Pero hindi niya talaga mapasunod yung kanyang mga anak. At may mga story naman yan sa Old Testament, di ba? Yung mga anak ni nakalimutan ko na yung pangalan ng saserdote doon eh. Pero yung mga anak niya hindi sumunod, di ba? Sino? Si Eli, oo. Yan. Maraming mga lingkod ng Diyos doon sa Old Testament pero hindi napasunod yung kanyang yung kanyang pamilya. Ngayon, because family is a divine institution, it is God who must define the roles of relations. Dahil nga yung pamilya ay Diyos mismo yung nagtatag, siya rin yung dapat mag-define kung ano yung role ng bawat isa sa pamilya. Kung ikaw ay tatay, sundin mo. Yung merong utos ang Diyos para sa tatay. Kung ikaw naman ay isang nanay, meron talagang utos na dapat sundin na ibinigay ang Diyos para sa mga nanay. Pangalawa, for a Christian family, there are distinct standards to maintain its Christian character. Okay. Sa isang pamilya, meron talagang sinusunod na standard yan para mapanatili yung Christian character. Kahit naman hindi mananampalataya, di ba? Kung ang isang pamilya ay matino, meron silang standard na sinusunod doon sa kanilang bahay. Pero kung ang pamilya ay isang mananampalatayang pamilya, meron tayong mga programa sa loob ng ating mga tahanan, meron tayong mga dapat ginagawa bago natin isagawa yung mga bagay-bagay sa buong maghapon o kaya sa gabi meron tayong ginagawa, halimbawa yung mga devotion, meron tayong mga Bible studies para lang ma-maintain natin yung Christian character. O kaya ayaw natin yung mga anak natin yung nasasanay sila na magsalita ng mga bagay na hindi magaganda. Ayaw natin na tayo rin mismong mga magulang kariringgan ng mga bagay na ganoon na maaaring ma-impluwensya sila, di ba? Sa bahay nagpapasalamat ako dahil kahit yung paligid namin marami nagmumura, hindi sila nasanay sa ganoon, no? Yung buong compound namin, yung mga hipag, yung pamilya ng aking mga bayaw, salamat at sa Panginoon dahil kahit papano, hindi mo mariringgan talaga ng
mga hindi magandang pananalita. Although merong mga ilang bagay na halimbawa sa mga gawi, yung mga paglalaro ng mga larong hindi dapat namang laruin ng isang bata, nalalaro yun, mga ganun, ano? Kaya kuminsan, hindi pa rin mape-perfect talaga doon sa loob ng pamilya yung Christian character. Pero meron tayong dapat mga sundin sa loob ng pamilya na dapat ipairal sa loob ng tahanan para yung ating mga anak ay lumaking naaayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Siyempre, kung ano-ano yung mga standard na yon, alam na natin yon, di ba? Kung nakikita sa atin yung, halimbawa, masipag tayo magbasa ng Biblia, nakikita tayo nananalangin, nakikita tayong bago kumain, nananalangin muna, impluwensya doon sa mga bata yung bagay na yon. A Christian family must be a worshiping and praying household. Okay? Dapat ang isang pamilya ay sumasamba at nananalangin sila, no? Sabi sa Psalm chapter 22 verse 27, lahat ng mga wakas ng lupa ay makakaalaala at magsisipanumbalik sa Panginoon, at lahat ng mga angka ng mga bansa ay magsisisamba sa harap mo. So ito yung kalooban ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat angkan. Pangalawa, a Christian family must have the scriptures for its standard and rule of conduct. Okay? Kanina binanggit natin yung Christian family dapat meron silang distinct standard to maintain its Christian character. At siyempre ang pinaka-standard natin ay yung salita ng Diyos, na yan ang ating magiging rule of conduct. Kung paano yung 10 utos ay yan ang rule of life ng isang mananampalataya, yung scripture ay yung din ang rule ng conduct ng bawat miyembro ng pamilya. Ngayon punta naman po tayo dito sa husband-wife relationship. Ito kadalasan yung maraming isyong hindi natin bagay, minsan normal na no? Yung mga nakikita natin, napapanood, yung mga nakikita natin sa mga kapitbahay, yung mga kwento-kwento. Pero dito, sabi nito, yung same-sex marriage daw, hindi na natin pag-uusapan yun sa, merong ibang separate na, may separate na pagtalakay tungkol doon. Now, what's the point? As by divine institution, it was male and female from the beginning, no? Yung same-sex marriage, syempre, hindi natin tinatanggap yung bagay na yan kasi hindi naman yan ang design ng Panginoon sa simula pa, no? Sabi rito sa Genesis chapter 1 verse 27, sabi rito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So design talaga ng Diyos yung tinatawag na procreation, hindi lamang sa mga tao kundi sa mga hayop, di ba? Kaya nilikha niya ito bilang lalaki at babae. At ang kanyang mandato, ayon sa binanggit natin nung una, sila ay magpakarami. So pili nila ang lupa. At syempre hindi yun magagawa, hindi yun mandato para doon sa naniniwala sa same-sex marriage. At yun yung isa sa mga argumento natin na kasama sa paglikha, sa pagpapakasal o sa pagsasama ng lalaki at babae, yung procreation, yung pagkakaroon ng pagbuo ng isang pamilya. Sa Matthew 19 verse 4,
At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. At sa 6, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya hindi tayo naniniwala basta-basta sa diborsyo, no? Although medyo masyadong masalimuot na na issue, parang sa Biblia meron ding mga merong mga exception tungkol diyan, Pero hangga't maaari, kaya nga inaano natin sa ating mga anak na kung sila'y magkakaroon ng karelasyon ay yung kapareho rin ng pananampalataya. Kasi simula pa naman ang Diyos ayaw niya na yung Israel ay mag-asawa ng taga-ibang lupa. Kasi kailangan nga ma-maintain yung kanilang pananampalataya, no? At yung lahi na kung saan daraan yung ating Panginoon. Ngayon, for the unmarried Christian, marriage should be with another Christian. Ito, no? Para daw doon sa mga hindi pa naikakasal na Kristiyano, ang pag-aasawa dapat ay sa kaparehong Kristiyano. Sa 1 Corinthians 7 verse 39, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Teka muna, tingnan natin, parang iba yung nakalagay, no? Dito muna tayo sa sa medyo lumaktaw ako. Tama. 1 Corinthians 7:39. Kailangan yung magiging asawa niya ay kapareho niya. Sa verse 12 pala, 7 verse 12, datapwat sa iba ay ako nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahi sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. Medyo malayo yung kasi ito yung nakalagay doon sa, siguro malapit doon yung sinasabing, do not be unequally yoked together with unbeliever. Okay? Kasi dito ay ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Okay? Ang pinag-uusapan dito ay yung kalayaan ng isang asawa na namatay na yung kanyang asawa, na pwede na siya mag-asawa uli kapag wala na siya doon sa band ng marriage, kasi pinaghiwalay na nga sila ng kamatayan. Okay. Pangalawa, for the Christian already married to an unbeliever, the marriage remains valid, but the Christian has the burden of Christian influence on the household. Yan, no? Sa 1 Corinthians 7 verse 12 to 14. Pagka ang isang lalaki o ang isang babae ay nakasal doon sa isang asawa na hindi mananampalataya, valid pa rin ang kanilang marriage, pero yung Christian na spouse ay kailangan ma-impluwensya niya yung kanyang asawa o yung kanyang household. Okay? Halimbawa naman, kung ang isang pamilya o yung isang mag-asawa, hindi pa sila parehong Kristiyano,
At dumating yung time na yung yung lalaki ay naging Kristiyano, kaya yung isang babae naging Kristiyano, pero yung isa hindi. Nananatiling valid yung kanilang kasal. Pero hindi ibig sabihin nun, na kung mo yung isa hindi mananampalataya, hihiwalayan mo na yung lalaki kasi ang kalooban nga ng Diyos kailangan pareho kayong Christian, no? Hindi ganoon ang kalooban ng Diyos. Kasi nga nandoon yung kagustuhan ng kalooban ng Diyos na yung kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa kanila, di ba? Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Ngayon, kung halimbawa ang isang lalaki ay naging Kristiyano, isang mananampalataya, dapat siyang magkaroon ng impluwensya doon sa kanyang household. Sabi rito sa verse 12, chapter 7, ng 1 Corinthians, ito nga, sinabi ko kanina, datapot sa iba ay ako nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahi sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Yan. Kung sa verse 13, ganun din. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahi sa kanya, ay huwag niyang hiwalayin ng kanyang asawa. Kasi noon merong kultura sila noon sa yung Israel noon no. Pagka yung isang lalaki ay hindi mananampalataya yung kanyang asawa, parang pwede niyang gumawa siya ng isang liham na naglalayong maihiwalay siya kasi magkaiba sila ng pananampalataya. Pero ang payo rito ni Pablo, although sabi niya rito, ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, Pero kung babalikan natin susundan natin yung kahuli-hulihan ng sinabi niya, siya naman ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. So, ang ibig sabihin nun, kahit sinasabi niya rito na siya lang ang nagsasabi nun, na huwag hiwalayin yung kanyang asawa, dahil nga siya ay mananampalataya na, kalooban pa rin ng Panginoon na yung sinasabi niya, yung payo niya na yun. Kasi ang kanilang kasal ay valid. Sa verse 14, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. So, inarinig kasi akong isang ni R.C. Sproul, at ito nga ay pinagtatanggol niya yung infant baptism, no? Yung lalaking mananampalataya na merong asawang hindi sumasampalataya, yung babae na hindi sumasampalataya ay nagiging banal dahil sa kanyang asawa. Ngayon, ang paliwanag naman ni John MacArthur, yung pagiging banal na tinutukoy doon ay yung blessing na nasa mananampalatayang lalaki. Nagkakaroon din ng blessing yung asawang hindi sumasampalataya dahil doon sa lalaking sumasampalataya. At ganoon din yung babae, kung ang babae sumasampalataya at yung lalaki hindi, nagiging banal din yung lalaki dahil doon sa kanyang asawa. At ganoon din yung mga anak. Kaya kasi ang ng Diyos, ang covenant ng Diyos ay sa bawat sa bawat household. At yun ay sa pamamagitan ng ama ng tahanan. Medyo po ba? Medyo malinaw naman? Wala po bang pwedeng maging tanong? Okay, clarification.
Dito pa rin po tayo sa husband-wife relationship. We must differentiate the standard from what is cultural or temperament. Yan. Ang pagkakaiba kasi ng isang household na Kristiyano ay meron din kaibahan doon sa standard ng kung ano yung cultural o yung temperament, no? Kasi ito na yung kasunod, no? Some couples are romantically inclined, practicing PDA. This is not the standard of love. Ano ba ibig sabihin ng PDA? Public display of affection, di ba? Merong mag-asawa na nakikita mo talaga yung kanilang yung masyado silang sweet, yung closeness nila sa bawat isa kahit nandoon pa sila sa harap ng maraming mga tao, di ba? Pero merong iba, akala mo hindi mag-asawa kung titignan mo kasi ayaw nila na hindi sila sanay sa ganon na masyado silang close kahit na doon sa harap ng maraming mga tao, no? So yun po yung cultural or temperament. Pero hindi po yun yung standard ng isang mananampalataya. Hindi nasusukat yung pagiging close ng isang mag-asawa, yung pagiging Christian ng isang mag-asawa dahil sa kanilang pagiging close o yung meron silang public display of affection. Ang standard ng love na sinasabi, syempre yung standard na sinasabi ng banal na kasulatan patungkol doon sa mag-asawa. Pangalawa ito, sabi dito, some practice egalitarian relationship, denying hierarchy. This is not the mandate of authority. Yung egalitarian ay tumutukoy ito doon sa yung parang equality, no? Equality ng lalaki at babae. Halimbawa, sa isang pamilya, merong isang lalaki na ang gusto niya, siya lang yung nagtatrabaho at yung babae nasa bahay lang. Merong ganon, di ba? Pero merong yung naniniwala dito sa egalitarian relationship, gusto nila pareho silang nagtatrabaho. Kasi sa panahon ngayon, mas nakatutulong ito para maibsan yung nararanasang kahirapan hindi lang nung pamilya, kundi nung buong lipunan, nung buong bansa. Ngayon, ang nagiging problema lang dito kasi yung pagdating doon sa hierarchy, di ba? Merong babae na pagka siya ay may trabaho at yung lalaki ay wala, para pang gusto niya siya na yung nasusunod sa bahay. Siya na yung nagmamando kung ano yung mga dapat gawin. Yan, nawawala na yung pagiging tatay ng isang tatay. Nawawala na yung kanyang pagkalalaki. So, hindi yan yung mandate ng authority. Tama, no? Siyempre, ang mandate ng Diyos ay ang lalaki pa rin yung namumuno. May trabaho man yung lalaki o wala. Yung babae man yung nagtatrabaho o hindi, no? Kasi sa panahon ngayon, pag binasa natin yung, binasa ko kasi yung egalitarian in the Philippines, no? Meron kasing mga pag-aaral tungkol diyan na yung may tanong nag-a-agree ba kayo na yung isang lalaki, yung isang babae sa loob ng isang tahanan ay tumulong sa kanyang asawa para magkaroon ng kita o hindi dapat? Yung pag-aaral na yan ay kinumpara doon sa pag-aaral mula nung 1994 hanggang 2012. At nagkaroon ng napakalaking pagkakaiba, no? Marami talaga yung sumang-ayon na yung babae ay tumulong sa mga asawang lalaki pagdating sa paghahanap buhay. Okay? At sa panahon naman natin ngayon, nung panahon na yun meron na rin namang umiiral na gano'n di ba? Na yung babae nagtatrabaho din, katulong ng kanyang asawa. Yung babae nagtatrabaho, tulad halimbawa ni Dorcas, doon sa Acts, makikita natin yan, di ba? Si Dorcas, nagtitinda ng mga damit, mga tela.
si ano, naalala ko din, si Priscilla at saka si Aquila. Di ba? Bagamat sila ay nag-ano ng gospel, nakapag-evangelize nga sila doon sa Efeso, church ng Efeso. Kaya nga nagkaroon ng church ng Efeso dahil sa sila nga rin yung nag-pioneer doon, no? At manggagawa sila pareho ng tent. Kaya noong pang mga unang panahon, nagtatrabaho na rin yung babae. Meron na rin ano. Ngayon, sa panahon ngayon, napakarami ng mga Republic Act tungkol sa mga babae, di ba? Yung pag pinag-usapan yung women empowerment. Noon walang bawal ang babaeng bumoto. Pero ngayon pwede na, di ba? Kasi nga merong mga pag-aaral doon sa merong mga nabubuong mga batas patungkol doon. Halimbawa doon sa yung UN Convention, yung women empowerment, no? Kasama sila sa tinatawag na nation building. Yan. Kaya yung mga mamabatas natin, karamihan meron din marami na talagang mga babae. Dati para sa mga lalaki lang yan, no? At meron nga ako napanood na isang pelikula tungkol sa pagpunta ng tao sa buwan. Ang nag-calculate ng pagbagsak ng spaceship nila ay isang babae, negra, no? Nung panahon na yun, merong discrimination tungkol sa mga negra, di ba? Yung mga taga-Africa. Yan. Pero pinakita doon na yung kakayahan ng mga babae ay hindi matatawaran pagdating sa yung mga bagay na intelektual. Talagang maraming kakayahan ng babae na hindi magagawa ng lalaki. Pero ang punto natin dito ay hindi pa rin nababago ang kalooban ng Diyos na yung lalaki pa rin ang namumuno pagdating sa pamilya. Sabi rito, the model is Yahweh as Israel's husband and Christ as the church betrothed. Yan. Ang model natin ay ang Diyos na asawa ng Israel. Kung paano si Jesus Christ yung ulo, siya yung groom at yung church yung bride. Siya pa rin yung ulo ng iglesia. May tanong po ba tungkol doon sa role ng babae? Okay, punta na po tayo rito sa husband as lover and leader. Ito naman, patungkol naman po sa mga lalaki. Okay. Sa Ephesians chapter 5 verse 25, tignan po natin sa Ephesians 5:25. Ano ba ang sinasabi doon sa Ephesians 5 verse 25? Ito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din man, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. So, ang isang lalaki, ang isang asawa, ay, ito na nga, binanggit natin dito, no? Ibigin ninyo ang inyong mga asawa na parang yung sariling katawan.
Kasi wala namang umiibig sa wala namang nagmamalupit sa kanyang sariling katawan, di ba? Kaya ituring natin yung ating mga asawa na parang ating katawan din. Na kung paano kinakandili natin yung ating katawan, ay ganun din ang ating mga asawa. At yung model nga rito ay si Kristo na nag-self-sacrifice para sa kanyang iglesia. Okay. In reference to Christ's love for His people, sacrifice is prominent. Pag pinag-usapan yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang bayan, talagang ando doon yung sakripisyo. Prominent yung sacrifice doon, no? Sa Galatians 2:20, ako'y namatay, nakasama ni Kristo, at hindi na akong nabubuhay, sabi doon, di ba? Kaya yung sacrifice talaga ay dapat pinapakita ng isang asawang lalaki pagdating sa pagmamahal sa kanyang asawa. Kasi nga, kailangang mahalin niya yung kanyang asawa. This is applied to the husband as giving of himself, time, attention, efforts, life, etc. Yan. Lagi nating narinig yung salitang time and space, di ba? Meron kasi mga asawang lalaki na ayaw halos payagan yung kanyang asawa na lumabas ng bahay. Gusto niya, nandoon lang sa loob ng bahay, alagaan yung mga anak, asikasuhin yung mga gawaing bahay. Merong lalaking ganon, di ba? Merong, depende siguro sa pag-uugali ng isang lalaki. At kung minsan, depende rin sa kultura nila, kung anong probinsya yung pinanggalingan niya. Siguro, hindi naman lahat, pero karamihan nakikita ko yung mga taga Batangas, merong ganong ugali, no? Hindi ko naman nila lahat, ha? Pero yung mga ibang taga Batangas na lalaki, masyado silang sa kanilang asawang babae. Ayaw nilang pagtrabahuhin. Ayaw nilang umalis ng bahay. Yan, masyado silang mahigpit. Pag uwi, kailangan ganitong oras nasa bahay ka na. Yan. Pagdating ko, nakaluto ka na. Noon. Kaya hindi makikita yung self-sacrifice. Kasi minsan yung lalaki nakatingin masyado sa kanyang sarili. Yung bang gusto niya, paglilingkuran siya ng kanyang asawa. Pagkagaling niya sa trabaho, pagod na pagod, kailangan may kanin na roon, may pagkain na. Na kuminsan, kung iintindihin mo naman ang mga kalalakihan, mga lalaking asawa, ay dapat din naman, di ba? Lalo na kung ang lalaki ay galing sa trabaho at pagod na pagod talaga at kailangan niyang magpahinga kasi nga nagsasakripisyo siya para sa kanyang pamilya. Merong lalaking masyado namang mapagbigay sa kanyang asawa, di ba? Yung bang kahit anong sabihin ng kanyang asawa, sunod na lang siya ng sunod. Kasi ang katwiran niya, mahal naman niya yung asawa niya, naiintindihan naman niya yung asawa niya. Yan. Ang asawa kong kumikita, mas malaki ang kita ng asawa ko kaysa sa akin. Kaya, siguro, ibigay ko na lang lahat para hindi kami mag-away. Baka layasan ako ng asawa ko. Mahirap na, di ba? O kaya, baka maghanap ng ibang lalaki yan dahil... Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon sa isang Kristiyanong tahanan, no? Kailangan pa rin manaig yung kalooban ng Diyos pagdating doon sa kanyang mandato sa loob ng pamilya na yung lalaki talaga ang dapat masunod sa loob ng tahanan. Okay. Okay, ito, no? Of the several sins of the husband, the following are given due prominence. Ito yung mga kasalanan. Kasalanan palang maituturing to sa isang lalaki, no? Ano ba itong mga to? Una, absence of leadership. Yan. Pagka yung isang lalaki ay kulang sa leadership, not exercising rule. Yan. Hindi niya in-exercise yung kanyang
papel bilang isang ama ng tahanan. Lack of consideration, taking for granted, yan. No consultation on decisions, yan. Wala nang yung kanyang pagdidesisyon sa loob ng pamamahay ay kuminsan hindi na nananaig, no? Masyado siyang understanding sa kanyang asawa. Yan. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Ito, no? Sabi rito, gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong panalangin ay huwag mapigilan. Yan. Sabi rito, yung babae daw ay weaker vessel. Na ang ibig sabihin, ang lalaki ay weak. Weak din, di ba? Kasi comparative yung salitang weaker eh. Kung ang babae ay weaker vessel, ang lalaki ay weak. Mahina din. May kahinaan din ng lalaki. Ngayon, kung ang babae ay weaker vessel, ay dapat namang pakundanganan din ang babae, sabi ron. Na dapat natin silang unawain, dapat natin silang bigyan lagi ng konsiderasyon, pero hindi ibig sabihin na kulang na yung pag-exercise mo ng rule bilang isang ama ng pamilya. Dapat makita ka pa rin isang leader ng isang pamilya. Kaya pagka ang isang tatay pala, kulang ang leadership sa pamilya, hindi ka nasusunod. Hindi ikaw ang nagbibigay ng tamang desisyon sa loob ng pamilya. Yan ang nagiging dahilan kung bakit yung mga anak mo na parang naobserbahan sila nila yon at unti-unti na ring yung kanilang paggalang sa'yo bilang isang lalaki ay nababawasan. Di ba? Kasi nga, yun ang pinapakita mo, yung kulang ka ng leadership sa loob ng pamilya. Pero meron naman leadership na dinadaan sa tapang ng tapang ng pag-uugali niya. Bawat sabihin niya sa loob ng kanyang pamilya, batas. Naalala ko nga si Kuya Tony. Andiyan ba si Kuya Tony? Ayan, no? Nung siya ay hindi pa mananampalataya, malakas uminom si Kuya Tony. Alam naman natin siguro lahat yun, ano? Bawat sabihin daw niya noon, batas. Pero nung naging Kristiyano na siya, yun, ako talagang mabait na mabait na siya. At hindi na siya masyadong matapang sa loob ng pamilya. Yan. Kasi nga, yun yung idinudulot kasi ng pagiging mananampalataya, di ba? Pero kailangan, masusunod pa rin natin yung role ng isang lalaki bilang isang leader. At doon pa rin yung tatag ng iyong pagdidesisyon. Yan. Pangalawa, nakasalanan ng isang lalaki. Yung una, sabi rin, kulang ng leadership. Pangalawa, failure of provision. Yan. Ayun na nga, yung gusto mo, nagsasaing ka na lang doon sa loob ng bahay nyo. Tagalaba ka na lang. Although hindi naman masama yun, di ba? Kasi meron nga marami ako nakikitang ganyan sa amin, no? Ay, ako. Oo. Mga
Yun, no? Kaya yung yung babae, lalo na kung may pangarap doon sa kanyang mga anak, tapos hindi niya nakikita yung kanyang asawa, parang, yun, yung nasanay na doon, taga-laban na lang, taga-saing, taga-pamalengke. Although hindi na nga naman masama yun, di ba? Kasi nga, nahihirapan talaga maghanap ng trabaho yung lalaki. Kaya lang, ang nagiging resulta, yun nga, no? Yung nagre-rebelde yung asawang babae dahil parang kulang ng pangarap sa kanyang pamilya. Yan. Failure of provision. Ang lalaki talaga dapat yung nagpo-provide unang-una sa kanyang pamilya, no? Kaya nga doon na uso yung salitang tigas tigas sa mga lalaki doon sa amin. Tigasaing, tigalaba, basta lahat na ng tiga. So, failure of provision. Kasalanan pala yan, no? Pangalawa po, no? Ano ba yung unang binanggit natin? Absence of leadership, no? Lack of consideration, failure of provision. Pangalawa, ito naman, yung coldness of love. Yun, yung lumalamig na yung pagmamahal ng lalaki bilang isang lover. Christ's love is described as cherishing and nourishing the body. Binasa natin kanina, no? Na si Jesus Christ talagang sinacrifice niya yung kanyang sarili dahil sa kanyang pagmamahal sa iglesia. Ngayon, ito yung kasalanan ng lalaki. Coldness of love, no? Kasi maraming maraming anyo ng coldness of love, di ba? Maaring dati yung PDA nandoon pa, no? Pero habang tumatagal, yung sabi nga nila, yung nung nanliligaw pa nga lang daw yung lalaki, sunod siya ng sunod sa babae. Nung naging girlfriend niya na, magkasabay na sila. Pero nung mag-asawa na sila, naiiwan na yung babae, no? So, hindi naman lahat ng nakikita natin ganun, meron ng coldness ng love, di ba? Kasi nga habang tumatagal, habang tumatanda ang isang mag-asawa, nawawala na yung tinatawag na romantic feeling, hindi ba? Nawawala na yon. At nafo-focus na yung kanyang atensyon doon sa mga anak. Yan. Kaya yung mga tatay na tatay na mayroon ng mga anak, wag nating, kung ano yung pagmamahal natin sa ating mga asawa nung wala pa siyang anak, ganun pa rin dapat, no? Kasi minsan nakaka-apekto yun sa isang mag-asawa. Kaya sabi nga nila habang tumatanda kayo, patuloy mo pa rin nililigawan yung iyong asawa. Pero kung minsan, hindi na rin yun ang realidad, hindi ba? Kasi nagkakaintindihan naman kayong mag-asawa. Kasi darating yung panahon yung iyong mga anak, paglaki niyan, kayo na rin ang maiiwan sa bahay. At kayo na rin yung magiging laging magkasama. Nung nga bumisita kami kila Brother Romulo, sila na lang magdalawa ron, no? Sa maghapon, araw-araw, sila na lang, yung hindi sila nagsasawa sa isa't isa, di ba? Yung oo. Kasi nga, ganun talaga yung buhay, no? Pero oras na lumamig na yung iyong pagmamahal sa iyong asawa, ito na yung kasalanan, no? Ito na yung... Kaya paano ba tayo nagiging cold? Ano ba yung mga iba pang mga forms ng yung mga sign na yung asawa ay malamig na sa kanyang asawa? Siyempre, alam na ho natin yan. Maraming mga istorya tungkol yan, di ba? Pag yung isang asawang lalaki nagkaroon ng ibang karelasyon, nagbabago yung kanyang pananaw sa kanyang asawa. Nagkakaroon ng ibang aksyon. O kung minsan sumusobra, di ba?
Kaya yung mga asawang babae, pagka napansin natin yung mga asawang lalaki, medyo masyado nang malambing sa inyo, na hindi naman kagaya nung dati, magduda na kayo. Baka mamaya pinapakita lang niyang ganon, di ba? Hindi naman lahat, no? Yan. O kung minsan, kung halimbawa kayo ay natutulog, hindi ka na niyayakap masyado ng asawa mo. Yan, coldness of love. Pero hindi naman palaging ganun, no? Kami mag-asawa, hindi talaga nawawala yung sweetness namin, no? O, kami nakikita ng mga anak namin. May time po na nag-aaway din kami, no? Yan. Pero pagka nagkabati naman, siyempre maganda yung ano. Hindi naman po sa nagmamalaki ako. Sa mga anak nung aking biyanan, kami lang talaga yung yung mas nakikitang sweet. Yan. Okay. So, coldness of love. Kasalanan po ang coldness of love. No Christian husband will admit to have no love for the wife, but they can be cold towards them. Yan. Wala daw Kristiyanong asawa na tatanggapin niya na wala na siyang pagmamahal sa kanyang asawa. Pero, malamig naman siya. Diba? Minsan nga kahit nagkakahiwalay na sila meron ng iba yung lalaki, meron pa rin siya pagmamahal sa asawa niya. Kaya lang, yung damdamin niya, hindi na ganun tulad ng dati. At ganun din naman sa babae. Kayo po ba, kung tatanungin ko kayo, paano ba naging cold na ba ang inyong mga asawa? Ano ba ang mga sign na sila ay cold na? Nawala na ba ang dating init ng inyong pagsasama? At sana ay bilang mga Kristiyano lalong manumbalik, Love requires personal communion. The sin that militates against loving personal communion for the husband is failure to communicate. Hindi ko alam kung tama itong loving, baka ito having personal communion, no? Kasi yung nakalagay doon sa militates against loving personal or having personal communion for the husband is failure to communicate, which many times is due to immersion in his job. Yan. Yung wala na yung communication. Yan. Kasama yan sa coldness of love. Nagkukulang na kayo ng komunikasyon. Kasi nga, masyado nang nakafocus yung lalaki sa kanyang trabaho. At masyado na siya nakatuon sa kanyang mga pangarap, no? Pero kung minsan ang katwiran niya, para naman sa pamilya ko to, ganyan. Pero yun ang nagiging hindi niya napapansin, nagkukulang na pala siya sa kanyang asawa. Kasi ang asawang babae, syempre, pag babae, mga yan, di ba? Mga emotional sila. At sensitive sila sa mga ganyang bagay. Hinahanap nila yung syempre gusto nila yung magkakaano kayo, yung lagi kayo nagkakausap, o may time na nagde-date pa kayo, basta meron kayong nandoon pa rin yung personal communion nyo sa bawat isa. Hindi man kayo masyadong nag-uusap, pero yung sa kilos ay nandoon pa rin, di ba? Yung parang masyado kang devoted sa asawa mo. Meron sa amin yan na ang mga anak nila malalaki na, no? Mga may trabaho na. Pero tuwing maglalakad yan, magsisimba sila, although Catholic sila. Laging yung lalaki mismo yung nakaano sa asawa niya, yung nakakapit sa asawa niya. Yan. At yung kuminsan yung babae. Basta lagi sila. Pag uwi, lagi silang magkahawak ang kamay. Nagtatawanan sa kalsada, ganun. Devoted sila sa isa't isa. So pagka ang isang
lalaki ay mayroon ng panlalamig, no? Ito pala ay kasalanan. Yan, sabi rito, point, do not try to be another husband temperamentally, but follow Christ model. Yan. Hinanap ko nga itong temperamental husband sa ano eh. Ano ba itong mga example nitong temperamental husband? Ito na nga, yung mga lalaking masyadong yung kuminsan masyado silang mapaghanap, kuminsan masyadong magagalitin, kuminsan naman medyo napaka-sweet nila, pabago-bago yung kanilang emosyon, pero hindi po ito yung model na ipinapakita ng ating Panginoon sa kanyang asawa. At pinapayo po dito na huwag tayong maging husband lang temperamentally, no? Kundi laging modelo ang ating Panginoong Hesus. Okay. May tanong po ba? Okay, dito na po tayo sa the wife in submission and household keeping. Ayan. Itong asawang babae. Pagdating sa submission and household keeping. Okay, so Ephesians 5:22 to 24. 5:22 to 24. Ito po, nabasa na rin natin kanina, no? Napasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay, no? Sa lahat ng bagay. Yan. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 14, 1 Timothy 5 verse 14, ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipamahala ng sangbahayan. Huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak. Yan. Kasi dito yung mga babaeng bao ay dumara na sila ng di ba sa Old Testament pa lang, pagka ikaw ay walang asawa, ay ang illustration doon, hindi mo na maitingalang yung ulo dahil sa kahihiyan. Dahil sa ikaw ay isang babaeng bao, lalo na ikaw ay walang anak. Yan. Kaya ang payo niya rito, ibig ko nga magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, no? Yung mga batang namatayan agad ng asawa. Magsipamahala ng sangbahayan. Yan, no? Ito yung sinasabi ni Pablo na yung tinatawag nating household keeping. Ito talaga yung trabaho ng isang babae. Kapag siya ay isang asawa at meron siyang trabaho, hindi pa rin nawawala yung household keeping. Kasi trabaho talaga ito ng babae. Sa Proverbs 31 verse 10, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga ruby. Yan, isang babae na sinong makasusumpong. Okay? Sabi sa kasunod na talata, sa 11, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya ay hindi kukulangin ng pakinabang. So dito po, pinapakita rito yung sinasabing virtuous woman, no? Na ang isang babaeng ibinigay ng Panginoon sa kanya pagka nakasumpong ang isang lalaki ng isang ganung babae, katulad na rin ng isang lalaki na tumama sa loto, di ba? Sabi parang ganito, higit na nakapupo kaysa sa mga ruby, di ba?
yung mga mahalagang gems noon, na katulad ng isang lalaki na nakatagpo ng isang mamahaling hiyas pagka isang babae ay mabait na asawa, no? Ito, of the several sins of the wife, the following are given due prominence. Okay. Ano ba yung mga kasalanan ng mga babae? Ito, lack of submission. Kulang ng submission sa asawa. Defying the husband's rule. Yun, ito pala yun, ano? Pag kulang ka ng submission, dinidefy mo yung papel ng asawa mo bilang isang namumuno sa isang tahanan. Yan. Pagka hindi ka na nagsasubmit, o yun, nabanggit na nga natin kanina, bakit ang isang asawa ay hindi nagsasubmit sa kanyang asawang lalaki? Pagka ang kanyang asawa, ayun nga, walang trabaho, di ba? Siya yung mas malaki ang kita niya sa malaki ang kita niya sa kanyang asawang lalaki. Siya yung nasusunod doon sa pamilya. Nagiging dahilan kung bakit tumataas na rin ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili at hindi na siya nagpapasakop sa kanyang asawa. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 1. 1 Peter chapter 3 verse 1. Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Okay. Narinig ko po si John MacArthur tungkol dito sa salitang, yung salita, walang salita, no? Mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Yung mga asawang babae na nagpapasakop sa kanyang asawa, lalo na kung ang isang lalaki ay hindi mananampalataya, sabi rito, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, yung salitang tinutukoy dito yung salita ng Diyos, no? Yung gospel, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Sa pamamagitan, ang pinakamagandang gospel nga raw sa loob ng tahanan ay yung pag-submit nung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Na kung hindi man makuha sa pamamagitan ng pangangaral ng salita, makita naman sa kanyang pag-uugali yung pag-submit ng babae. Kaya kung ang babae ay kulang sa submission, hindi siya magpapasakop sa kanyang asawa, kasalanan pala yun, no? Sabi rito yung salitang contentiousness, no? Sabi rito, extreme form. Yung contentiousness, yung masyado siyang palatalo. Lahat na lang kinontra, di ba? Lahat na lang nasabihin mo para bang merong nakikipagdebate pa yung asawa mo palagi sa'yo. Yan, palatalo, no? Lahat na lang ng sabihin mo meron siyang isasagot. Kuminsan mas mataas pa yung boses. Yun, yung mga palatalo na sinasabi dito, no? Sa Proverbs 19 verse 13, Proverbs 19. Ito po, maganda yung mga sinasabi rito, no? 19 verse 13. Ang mangmang na anak ay kapanglawan ng kanyang ama, at ang mga pakikipagtalo ng asawa ay walang likat na tulo. Ayan, katulad daw ito ng sabi sa ibang para daw itong tulo ng ulan na walang humpay, no? Na ayun na nga, siguro yung mga asawang ang term natin sa panahon ngayon, yung mga nagbubunga nga, di ba? Yung bungangera. Yun yung mga tinatawag nating nagger, di ba? Yan. Sa Proverbs 21 verse 9, ganun din po. Proverbs 21
verse 9. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa sa palatalong babae sa maluwang na bahay. So ito pala yung mga asawang ayaw pasakop, no? Yun na nga, yung palatalong babae sa maluwang na bahay. Mas maigi pa raw yung tumahan ka sa sulok ng bubungan. Ayun. Tago ka na lang dun kaysa marinig mo yung asawa mong rat-rat ng rat. Akala mo ano, no? Ay, naku, marami akong karanasan ganyan sa lugar namin eh. Talagang, kasi yung babae, teacher, no? Siyempre, malakas ang boses. Eh, yung bahay namin, siguro, nasa pang-anim na bahay o pang-7. Dinig talaga yung boses nung, eh, yung asawa niya, pulis, pero walang magawa yung pulis. Eh, talagang suko siya. Eh, wala kasing trabaho yung pulis eh. Ang sinesweldo lang niya, yung parang allowance lang eh. Eh, mas malaki yung sweldo ng asawa niya. Eh, para wag na lang magtalo, sige na lang, hayaan mo na lang, no? Kung sermonan niya yung kanyang mga anak, talagang akala mo nasa iba yung lugar yung mga anak niya, kung sigawan niya. Yan. Basta, orasan nga namin yun, basta tuwing alas 5 na. Ayun, pag narinig na namin yun, si Aling no? Ay, ito na, umuwi na. Galing na sa eskwelahan. Ayan, marinig mo na yung kanyang bunganga. Konsumisyon na nga sa eskwela, pagdating sa bahay, konsumisyon pa rin. So, yun, no? Lack of submission. Wala pa naman pong sumisenyas. May sumisenyas na ba? Wala pa naman. Okay. Pangalawa po, sabi rito, even a wife is more gifted than the husband, even a wife more gifted than the husband can maintain a submissive spirit. Kahit na raw yung isang babae ay mas matalino siya, mas may abilidad siya sa kanyang asawang lalaki, pwede pa rin magkaroon siya ng submissive spirit, no? Lalo na kung ang isang babae ay isa ng mananampalataya, alam niya na ang kalooban ng Panginoon pagdating sa buhay may asawa. Siya ay dapat maging submissive sa kanyang asawa. Kasi nga ito yung kalooban ng Panginoon. Now, the point is, submission is not subjugation of the wife. It uses the wife's gifts and wisdom. Hindi naman na pag nag-submit yung asawang babae sa lalaki, ay sinasubjugate ka na, no? Kasi pag sinabi nating subjugate, yung pag sinabi ng lalaki, sundin mo no? Yung bang ikaw para bang lahat na lang sunod, opo ka na lang ng opo, no? Yun. Sinasubjugate mo na yung asawa mo. It uses the wife's gifts and wisdom. Yan. May mga asawa pa ring babae na talaga namang magagaling kaysa sa lalaki. Aminin natin yun. Marami siyang alam na hindi natin alam. Okay? At dapat nating tanggapin yun. Meron silang kakayahan na wala sa lalaki. At nagagamit ng mga lalaki yun para sa pag-unlad ng kanyang pamilya. So, pag ang isang babae ay kulang ng submission, ito po ay kasalanan. Pangalawa, fault in housekeeping. Yan. Kinukulang ka na ng pag-aasikaso doon sa iyong pamamahay. Anong sabi rito? Absence from the house. Inability in housekeeping. Yan. Lagi kang nasa kapitbahay. Yan. Nagtotong eats. Meron nga akong nagulpi ng asawa talaga dahil nagtotong eats. Saka nanonood ng telenovela doon sa kapitbahay.
iintindihin mo rin kasi yung asawa mo dahil sa dami ng trabaho sa loob ng pamamahay, kulang na ng paglilibang, yun na lang ang kanyang libangan, no? Pero pagka ito talaga ay ugali na, yung kulang sa housekeeping, laging wala sa bahay, o kulang talaga siya sa, hindi siya nasanay na maging housekeeper, hindi siya marunong maghugas ng pinggan, mag-alaga ng bata, magluto, anong pinalaki siyang parang senyora, siguro, no? Yun din, no? Kaya yung mga magulang na lalaki, na babae, dapat din talagang habang bata pa ang mga anak na babae ay i-train na rin, ano? Okay, sinesenyasan na po ako ng okay, so yun lang po. Ayan na, ito na yung challenge. Let us be steadfast in our God-given roles. God can bless the household. Hindi na kailangan pong magtanong siguro kasi alam na po natin yan, no? Yung mga bagay na yan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, kami po ay binubuo ng kanya-kanyang mga pamilya. At salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isang narito, O Diyos, ay alam ang kalooban mo patungkol sa bawat pamilya, Panginoon. Tulungan mo po ang mga asawang lalaki na mamuno ng naayon sa kalooban, sa iyong kalooban, Panginoon. Ganon din ang mga asawang babae na ibigay ang kanilang katungkulan bilang isang asawang marunong magpasakop din sa kanya-kanyang mga asawa gaya ng pagmamahal ng aming Panginoon sa kanyang iglesia. Sa umagang ito, Diyos, kami po ay papasalamat at muli ka naming napagbulay-bulayan, O Diyos, ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisagawa ang mga bagay na ito upang kami lalo pang makapagbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Dinadalangin na rin po namin, O Diyos, ang aming kakainin sa mga oras na ito, biyayang mula sa iyo, Panginoon. Basbasan mo po ang mga bagay na ito upang magbigay ng kalakasan at kalusugan sa aming mga katawan. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.